Good morning mga dre. Magandang linggo sa inyong lahat. So, babiyahe tayo ngayon. Kulit na to. Nilagay ni ni wifey. Kasi nga yung natin doon, yung ratings natin doon sa Lalamove medyo mababa, no? Pwede tayong suspended na naman. Kasi nga siguro sa mga double booking natin yun mga dre. Kaya pinag-iisipan ko kung anong dapat gawin. Sa palagay nyo, sa tingin nyo mga dre, ano kayang magandang gawin sa Lalamove natin? Aalisin ko na sa app para makuha ko na yung natin, no? Yung perang na deposit natin dati. I-delete natin yung app or i-ani natin, hayaan na lang natin. Kasi pag bumiyahe tayo sa Lalamove, baka bumaba pa lalo tayo no? Hindi natin makukuha yung pera. Pupuntahan pa natin sa opisina kasi natin pwedeng ma-activate yung app tulad yung nangyari dati. Ang plano ko, di-delete ko yung Lalamove app, tapos si wifey yung magpaparegister sa Lalamove, pero tayo babiyahe. Yun. Kunin na lang natin yung kunin na lang natin yung driver's license ni ni wifey para just in case na hanapin ng sa pickup location, may papakita tayong Ito yung first booking natin. So kita-kits tayo sa drop off mga dre. Okay mga dre, na drop off na natin. Dito tayo pumunta ngayon sa Makati. Walang dito, walang internet. Labas muna tayo dito para natin may drop off natin. Hanap tayo ng signal. Dito yun sa bandang De La Rosa Access Road. Wala pa rin signal tatabi ko lang dito sa tabi. Anuin ko lang muna, kalikutin ko muna to. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Balik kami ni wifey, nakatanggap na 5K kami. 5 minutes lang kami doon. Ganun lang kabilis. Waiting tayo dito ng booking. Kumain kami ni wifey ng steak. Nagpagas ako ng full tank, as in full tank talaga. Ganun lang ginawa natin. Tapos yung natira, Gcash natin. Baka ibili ko ng tools natin dito sa pagkumpuni ng sasakyan natin. Ganun yung pinaka the best. Medyo mahal nga lang, nagpaplano akong bumili ng scanner natin, pag nag-check engine, ma-reset or ma-relearn natin kung anong kukumpunihin natin sa makina ng sasakyan natin. Malaman na rin natin, di ba? Mabilis na paraan sira ng sasakyan para malaman natin. Hindi na tayo yung trial and error. Almost 10,000 kasi yung nakita ko sa sa Shopee. Scanner. Pricey, kaso nga lang magagamit natin pang matagalan yun. Alam nyo naman kung magkano yung magpa-scan ngayon. Pinakamura yata 500 to 1,000. Isang error lang yun Paano pag 2,000, 3,000. Pinakamahal yata 3,000, balita ako pag nagpa-scan ka. Sana makakuha pa tayo ng fuel subsidy Tataka nga ako yung operator ko si wifey nakakuha ng fuel subsidy 5,000 saya. Di man lang nanlibre. Ay, nanlibre pala, steak yung kinain namin. Pinag-isipan ko pa kung anong tamang ibili. Siguro ubusin ko na pang grocery namin. Kada paggas natin nasa 1,000 1,003 to 1,400. Ganun lang yan per day yun. Hindi ko nasasagad Awa pa ng isang guwit yun.
may kulang pa isang guwit. Siguro pag talagang bumaba na, doon tayo magpapa full tank na automatic. Hindi rin tayo mag-ano ngayon, magpapanggabi. Bale ano lang, siguro mga alas 3 lang tayo, uwi na tayo. Alas 2 nagsiset destination na ako. Hindi na tayo nagbababad. Sunday ngayon, kailangan nating ano, kumbaga parang kasi nakikinig ako ng ano CCF sa ano, sa YouTube live. Medyo malapit rin tayo sa ano, pick up location. Okay, kaka-rev lang natin dito ano, sa drop off natin. Puntahan natin yung pangatlong booking natin. Bago tayo nag-arrive dito, may booking tayo na pumasok. Ito nagpahatid sa Makati. Nasa 1 kilometer mahigit yung pickup layo. Patawid tayo ng Mandaluyong. Sa Estrella kasi tayo. (11:07) time check tayo. Mamaya na tayo kumain. Siguro mga alauna bago tayo umuwi, o alas 2. Yan yung sundo natin no, sa Aqua. Yan. So papaikot tayo kasi no U-turn dito eh. Ikot tayo dun, paikot nun. Tapos dito tayo, dyan pabalik tayo. Okay, dito ngayon tayo sa BGC no. Na drop off na natin yung pangatlong booking natin. Daming tattoo niya no, kuya oh. Parang fresh tattoo pa yun Parang may plastic yung braso niya. Papunta na tayo sa pang-apat na booking natin. Medyo malayo rin no? Nasa 2 kilometro. All goods na rin yan. Nagpa-renew na ba kayo ng CPC nyo mga dre? Tagal ng ano no, pag-renew natin, hinihintay natin. Siguro ano yung 2 buwan bago mapaso yung ano natin. Kailangan masikaso na. Pero matagal na natin na ano yun, na ipasa. 1 buwan na yung hinihintay natin. Dapat ano no, online na lang yung pag ano no, pag-process ng ano, pag-renew ng mga CPC. Dito ngayon tayo sa ano, Venice. Dito yung ano natin. Okay, bumaba na yung pasahero natin. Ito yung pang-apat na booking natin. Wala naman tayong internet. Lagi nawawalan na internet Traffic dito sa Mall of Asia. So sabi ko nga kanina madre, hindi tayo magtatagal sa kalsada no. Nagano na ako, mag-ano na ako, gagamit na tayo my set destination, pauwi ng bahay. Sana makakuha tayo ng pasero dito. Ang kulit to nilagay ni wifey para daw naaalala ko siya. Kanina pa tayo dito. Sobrang traffic dito sa ano, Mall of Asia pag linggo. Buti may pumasok na booking kasi pag ano tayo no, nag-set destination tayo, medyo matagal din yung paghihintay natin.
Buti naman may pumasok. Kasi mag-aalauna na. Boom. Sa 400 plus. Papuntang drop off. Hindi ko na tinignan kung saan pupunta to. Basta bibigyan naman tayo ni Grab ng ano eh, ng pasahero pauwi ng bahay. Pagka drop off natin ito, doon na tayo kumain siguro ang panangalian natin. Ano kaya meron sa Mall of Asia? Sobrang traffic, grabe. Binuksan na nga 100 doon ng ano eh, security para ano, umusad-usad naman yung traffic doon. Okay, dito yung pick up natin. Thank you po. Alright mga dre, kakababa lang ng pasero natin. Pasig, pahatid. So siguro may pumasok man na booking or wala, uwi na tayo. Hindi ko alam kung kakainin ko na muna dito yung pagkain natin, pananghalian natin. Kasi 1:26 PM na. Kaso nga lang, walang lilim, mainit. Sabagay, hindi na tayo kapatay ng aircon. Sige, dito na lang tayo kumain. Anuin ko na lang dito. So, kainin ko muna yung baon natin mga tre bago tayo umuwi. Total 1:27 PM. May pumasok man o wala, all goods na yan. Diretso uwi na. Kasi kaya tayo bumabiyahe ng linggo, no? Imbis na nasa bahay na lang tayo, ipahinga na lang natin. Sayang din naman, di ba? Kahit half day lang ibiyahe natin, pandagdag na rin yan. Binabiyahe ko na lang, pandagdag din yan, no? Sa mga kita natin sa buong linggo. Gastos, andyan lang sa tabi-tabi yan. Kaya dire-diretso yung biyahe natin. Siyempre, may pahinga pa rin tayo. Sa isang linggo, 2 araw tayo nagpapahinga. Ibig sabihin, hindi tayo bumabiyahe ng 2 araw sa isang linggo. Alcohol muna tayo bago tayo kumain. Yan ang unang ginagawa natin. Tapos, kunin natin yung baon natin. Ang baon natin ay eto. Mayroon ba kita eh? Kalderetang baka. Alam nyo mga dre, hindi na ako bumibili ng ano sa karinderya. Simula nung napanood natin sa YouTube, sa Jessica Soho yata yun, yung ano, yung kumakain sa karinderya. Tapos bandang huli na lang niya nalaman nung paubos na yung ulam, yung mga uod pagkain niya. Simula nun hindi na ako nag-iisip na kumain sa karinderya. Siguro Jollibee pwede pa or McDonald's, pero sa karinderya hindi na ako umaano. Tama na yung napanood natin. Malapit na ako sa bahay. Pahintay, pwede ba? Okay po, sige po. Salamat po. Okay. May Shopee. So sakto pa, uwi na tayo ng bahay. All good.
50 pesos lang. Wala pang pang-abono si wifey. Ano ba yan? Kasi kapag ginikas natin 50 pesos, magpapaad pa ng ano yan, 10 piso. So magiging 60 pesos. Kaya nga pinipili ko sa Shopee hanggat maaari yung ano yung free delivery, no. Sana mahintay tayo. Siguro offline na ako. Bukas naman ulit. Ayun nga pala, hindi ako makakabiyahe bukas. Sasamahan ko si wifey, papadrive. Kasi tatama rin na ako bumiyahe kapag karating sa bahay. Nagpinag-drive ko siya. Hindi na ako makakabiyahe niyan. Ganun talaga ako eh. Tinatamad na ako bumiyahe kapag ano, halimbawa umaga nagpasama siya, no, tapos uwi namin tanghali. Wala na, tinatamad na ako bumiyahe niyan. Kasi parang bitin na yung biyahe ko nun.